Amen. Amen. So, magandang hapon po. Tayo po ay magsisimula na naman sa... teka lang, naririnig kayo. Hello? Okay. Hello, hello. Yan, hindi ko na naririnig. Okay na. So, sana malinaw. Sige po. So, once again, happy Lord's Day. At ayun, masaya na naman po tayo na muli mapag-aaralan natin itong kapahayagan or confession ng London Baptist 1689. Sana po ay kinapupulutan po natin to ng lakas at pag-unawa sa pananampalataya na meron tayo bilang isang iglesia, no? Or bahagi ng iglesia. So bago po magsimula yung exhortation ng nitong next part, mangyari po lamang na buksan po natin yung ating Biblia, mga kopya, sa Roma chapter 1. Magsisimula po tayo sa talata 18, talata 18. So kung nariyan na po ang tayo, mag-thumbs up lang po tayo sa camera para pwede na nating basahin itong text. Roma chapter 1, talata 18. So magsisimula po tayo sa 18, matatapos tayo hanggang 25. Okay. So may nakita na akong thumbs up. So mangyari po na yung nasa house po ay magsipag tayo at ating basahin ng sabayan po, no? Itong 18, talata 18. Sige po. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga gumagapang. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. So napakaganda pong basahin po muli, no, ng paulit-ulit itong talata na to. Ngunit bago po tayo mag-review doon sa London Baptist Confession of Faith, so
pwede na po kayong magsipag-upo at tayo po ay mananalangin. Ama namin sa langit, tunay po na ikaw ay Diyos at wala ka pong katulad. Ikaw po ay banal sa lahat. Hindi po namin kailanman mauunawaan ang iyong katangian. Pero salamat, Panginoon, na iyong inihayag sa iyong salita na hindi nagbabago at nandyan at iyong iniingatan, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong iglesia ay iniingatan ang iyong mga katuruan, Panginoon, at ang iyong katotohanan. Salamat, Panginoon, na wala sa amin, hindi sa amin nagmumula ang mga bagay na aming bibigkasin, kundi sa Espiritu Santo na iyong ipinagkaloob sa amin, na naninirahan sa amin. At siya ang naging paunang bayad, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng isang buhay na pag-asa, na iyon ay makapiling ka sa araw na iyong pagbabalik at magpakailanman, Panginoon. Amin pong pinapasa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga papuri sapagkat ikaw lamang ang dapat papurihan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. So muli po, alam ko po na nasa inyo naman po yung material na ating inaaral ngayon. So para lang hindi mapaulit-ulit natin, muli po nating basahin mula sa part 1 hanggang dun sa kahuli-hulihan ng paragraph 1 ng chapter 2. So atin po itong basahin, okay, in unison po muli. So LBCF chapter 2, paragraph 1. So mayroon lamang isa at tanging isang buhay at tunay na Diyos. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili at walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Siya lamang ang dalisay na espiritu, di nakikita, walang katawan at mga sangkap na pabago-bagong damdamin ng mga tao. Siya lamang ang walang kamatayan at tumatahan sa kaliwanagan na di kayang abutin ng sinuman. Siya ay hindi nagbabago, walang hangganan, hindi malilirip, makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. Siya ay kabanal-banalan, lubos ang kaganapan, ganap na makapangyarihan at ganap na malaya. Ginagawa niya ang lahat ayon sa kanyang di nababagong matuwid na kalooban at tungo sa kanyang sariling kaluwalhatian. Siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Siya ay nagpapatawad ng kasamaan, pagsuway at kasalanan. Siya ay nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng buong puso. Ngunit siya ay napupuot sa lahat ng kasalanan. Hindi niya maaaring palampasin ang kasalanan o ariing walang sala ang salarin. At siya ay ganap na makatarungan sa paghatol. So, salamat nawa sa ito sa talino na binigay sa mga divines na kung tawagin yung mga nauna sa atin na naglathala nitong napakagandang confession ng mga Baptist, So yung London Baptist Confession of Faith. So nauna na nating napag-usapan yung part 1 tsaka part 2. Ngayon ay magfo-focus lang tayo dito sa pangatlo. Yun ay itong phrase na kung saan ang sinabi diyan, at walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Okay? So muli tayo po ay nasa paragraph 1 ng chapter 2. Ito po ay tumutukoy sa Panginoon o sa Diyos, pagkilala natin sa Diyos. At kung ano man itong pinapahayag natin, makikita nyo naman po sa inyong mga kopya na lahat ng yan ay ayon lang rin sa naihayag sa scriptures o yung sola scriptura kung tawagin. So,
walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Sa Ingles, ang sabi diyan, infinite in being and perfections, whose essence cannot be comprehended by any but himself. Ibig pong sabihin, ito pong katuruan na to o ito pong pinanghahawakan natin o ipinapahayag natin bilang kabilang sa nag-iisang iglesia ay tumutukoy po um, sa doktrina na kung tawagin ay ang hindi lubos na pagkaunawa sa Diyos. So, kahapon po habang nag-aaral tayo doon sa chapter 15 ng Glorious Gospel, doon ko po every time na nag-aaral po tayo, napapansin niyo po na bagaman napahayag na po sa salita ng Diyos ang kanyang katotohanan, meron po talagang mga bagay na pwede nating sabihin na naunawaan natin, ngunit hindi talaga natin kayang suyurin o marurok yung kumbaga pinaka essence or essential ng mga bagay na yon, ano. So ito pong doktrina ng kung tawagin ay yung God is incomprehensible o hindi lubos na maunawaan ay tumutukoy po sa iyon. At alam ko po na bawat isa dito ay sa atin ay masasabi po na yes, kilala natin ang Diyos, pero hindi natin siya maipapaliwanag o yun nga yung word kahapon, ano, yung word na grasp, o hindi natin siya maipapaloob sa ating mga palad, no? Hindi natin siya kayang i-contain, kumbaga, no? Sana po nauunawaan niyo po yung mga salitang iyon. So, incomprehensible, meron tayong tinatawag na indescribable ang ating Panginoon. Pero ang kagandahan po nitong ating pag-uusapan na ito ay malalaman natin na bagaman ang Diyos ay hindi natin lubos na maunawaan, siya, ayon nga dun sa ating nabasang text, ay piniling ipahayag ang kanyang sarili, no? Pero ano po yung nagiging problema ng tao bukod doon sa yung una ng problema ng tao na kumbaga by default hindi talaga natin mauunawaan ng lubusan ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. Siya ay It's 4:30. Divine being. In comparison naman, tayo ay mga human being, at yung tulad nga nung ating napag-aralan nung nakaraan, God is self-existent. So, kumbaga, sa kanyang sarili, sufficient siya. Siya ay sapat para sa kanyang sarili upang siya ay tawaging siya nga, no? Yung maaalala natin yung sinabi niya kay Moses, no? Na sabi, ako nga, no? Sabi niya, kung tanungin ka sino ang nagpadala sa iyo, sabihin mo sa kanila na ako nga, o yung Yahweh, no? Yahweh kung tawagin. So, siya lang yung may kakayahan na mabuhay or umiral sa kanyang sarili. Habang tayo ay tayo ay totally dependent. Yung ating pagiging tao o yung pagiging human being natin, yung being natin, yung pag-iral natin bilang mga tao ay nakadepende sa kanyang pag-iral, no? Kaya nga po yung sagot sa tanong na bakit umiiral ang sangkatauhan o sanlilikha, dahil umiral ang may likha o may Diyos. Yun lamang po ang plain and simple answer, dahil may Diyos. Okay? At napakaganda nga nito sa Roma 1, yung talata 18 hanggang 25. Sana po ay pagbulay-bulayan ng ating mga puso yung bawat kataga doon sa mga talatang naihayag kanina ng Diyos sa kanyang salita, ay magturo sa atin na
perpekto yung tawag dito, perfect bagaman hindi lahat o hindi, kumbaga sa pag-aaral po ng theology meron pong katuruan na sinasabi na yung ang limitado ay hindi kayang i-grasp or or ano ba wala kasing Tagalog yung grasp yung mahawakan o grasuhin yung isang unlimited or infinite or yung walang hangganang bagay, no? Pag sinabi ko pong bagay, hindi ko po sinasabi na ang Diyos ay bagay, pero yun po yung nakatala dito sa pangatlong bahagi ng confession na ipinapahayag natin. So ayun, meron pa naman tayong enough time, so i-share ko po sa inyo itong nabasa ko lang rin, ano. So sana po ay tayo po ay makinig sa bawat letra at nawa po ay makapagpalakas ito sa inyo, no. Okay. So sinabi ni John Calvin, alam ko po kilala niyo po si John Calvin, na ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa isang uri ng pag-ungol. Hindi po yung ungol na, or baka mali lang po yung translation nito, or yung parang pabulol na pagsabi. Alam niyo po yung pag ang mga nanay ay nakikipag-usap sa kanilang mga anak, na meron po tayong kung tawagin ay baby talk, no? Pero yung baby talk po, bagaman ganun siya sinasabi sa mga anak natin, meron pa rin siyang kumbaga meron pa rin siyang dahilan or meaning, no? Or meron pa rin siyang kumbaga may laman yung sinasabi, no? Kaya kung sabihin man na hindi natin lubos na maunawaan ang Diyos, hindi po yun nangangahulugan na hindi na rin natin makikilala ang Diyos. Kasi kung ganun pa man po, para tayong bumabalik doon sa, kung binasa nyo po sa inyong nakibasa po kayo sa akin nung last natin na Sabbath school, yung sa may mga gawa chapter 17 yata, o yung sa Mars Hill o yung sa Athena or sa Athens, kung meron naman pong nakapunta sa Athens, Greece sa inyo, no. So yun po, kumbaga meron po siyang, si Pablo po may nakita siya dong naka-inscript doon sa mga, ewan ko sa saan niya nabasa yon, basta sabi doon sa hindi nakikilalang Diyos. So kung sasabihin natin na oy, hindi ko na lang kikilalanin ng Diyos kasi hindi ko rin naman siya lubusang mauunawaan, o hindi ko rin naman siya yun nga lubusang mauunawaan. So parang ganun na lang rin po ang mangyayari sa atin. Parang sa hindi kilalang Diyos. Para po tayong sumasamba sa hindi natin kilala. Hindi po 'yon ang ibig sabihin ng doktrinang ito na pinag-uusapan natin. Okay? Actually, hindi ko na po actually kung ano lang po, kung sa madaling sabi lang po, ito pong pahayag na to na ang sabi diyan, siya ay walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan. Hindi kasi isinali sa Tagalog, pero sabi sa English, whose essence o yung kanyang katangian ay hindi mauunawaan ng sino man kundi siya lamang, ang Diyos lamang ang nakakaunawa. So, yun nga po, hindi po nito sinasabi ng doktrinang ito na hindi na natin makikilala ang Diyos. Okay? So siya po ay piniling ihayag ang kanyang sarili. Sa tatlong paraan lamang po, bilang mga Reformed, Baptist, o bilang Kristiyano, wag na po natin bilang mga Kristiyano, bilang naniniwala sa Panginoon, meron lamang pong tatlong paraan na ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili. Una ay sa scripture, sa salita. Okay? Na itong hawak natin, yung 66 books. Pangalawa ay sa creation. Kaya nga natin binasa yung Romans 1:18
hanggang 25 kanina, no? So, wala po talagang maidadahilan kasi even yung creation magsasabi na may lumikha. At ito ay nagpapakita kung ano yung katangian ng lumikha nito. Kaya nga po nung namatay yung pusa, no, talaga pong masakit sa akin. Alam ko nag-post ako noon, sabi ko naging paalala yon na ang Diyos ay mapagmahal sapagkat nakikita mo yung pusa, no? Pusa lang 'yan. Pero actually hindi po natin malalang 'yan kasi nilalang 'yan ng Diyos at may purpose 'yan, no? Pinakita yung pag-ibig ng Diyos. At huli, yung perfect word. Okay? Una yung scripture, tapos yung creation, tapos yung pangatlo po ay yung perfect word. Sino po 'yun? Si Jesus Christ, no? Ang Panginoong Hesukristo. So, tunay po na hindi natin lubusang mauunawaan ng Diyos sapagkat siya ay walang hangganan sa kanyang pagka-Diyos at kasakdalan or perfection. Ngunit pinili ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang biyaya, at sa kanyang katotohanan. At alam ko po nung binasa natin, sana po yun po ang napagbulay-bulayan ng mga puso natin habang binabasa yung talata 18 hanggang 25, no? Yung kasinungalingan sa puso ng tao, yun po kasi talaga ang bumabara upang hindi natin makilala ang Diyos. Hindi ko po sinasabi na lubusan nating makikilala ang Diyos o mauunawaan kasi nga kahit na mapunta pa man tayo sa langit, kahit na tayo po ay naluwalhati na sa mga huling araw nitong pansamantalang mundo, hindi pa rin natin lubusang mauunawaan ang nag-iisang Diyos. Yun lamang po ang sinasabi nitong talatang ito. Yun lamang po talaga. No, baka sinasabi nyo, paano yun? Ano yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13? Na makikita ko na siya face to face. Yes, makikita mo siya face to face at mas mauunawaan mo na siya, pero hindi mo pa rin siya lubusang mauunawaan. There's a reason bakit tayo nilalang bilang eternal o walang katapusan. Sapagkat walang katapusan rin nating yung sinabi nga kanina, no, yung nabanggit sa exhortation doon sa prayer meeting natin, yung shorter catechism, no? What is the chief end of man? O ano ba yung chief end? O yung ano yung purpose ng ating mga buhay? Ito ay ang kilalanin ng Diyos, kilalanin at luwalhatiin ng Diyos at enjoy Him forever. Meron pong sinasabing forever doon, eternal po. So, bagaman tayo po ay mga limitado at hindi natin maipapasok sa ating mga limitadong isipan ang infinite na God or unlimited God. So, makikilala pa rin natin siya ayon sa kanyang salita. Na pinili niyang makikilala natin siya ayon sa kalooban niyang ipahayag ang kanyang sarili. Kaya nga po napaka-importante na sana maunawaan ng bawat isa sa atin kung gaano kahalaga or ano yung kahalagahan ng scripture na meron na ipinagkatiwala sa atin. Sa atin po ipinagkatiwala ang pag-iingat ng salita ng Diyos. Kaya nga po, di ba, nakikipagtalo tayo or nakikipagdebate, no, na may pag-ibig, na hindi talaga dapat or wala talagang ibang yun nga yung first chapter ng London Baptist Confession of Faith. Yun po, no, yung kasulatan, no. So kasi po ang kasulatan po ay isa ring kapahayagan ng hindi lubusang maunawa ang Diyos. Ibig sabihin, pag sinabi ko pong isa siyang pahayag ng hindi maunawa ang Diyos,
Alam po natin na ang kasulatan, ang lahat ng kasulatan ay perpekto sapagkat ang Diyos na kinasihan yung salitang iyon ay perpekto din. Di ba? So, kaya nga po sinasabi ko sa inyo na medyo nahirapan ako dito sa part na to. Kasi nga, paano ko masasabi sa mga kapatid ko na bagaman hindi nila lubusang maunawaan ng Diyos ay kaya nilang ay nakikilala nila ang Diyos. Actually po, wala po talaga tayong kakayanan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sana po um, uh, wag niyong isipin na kahit na nasa langit na tayo, makikita tayo sa langit at makikita natin ang Diyos doon, ay mauunawaan na natin siyang lubusan. Hindi pa rin po. Kahit po nasa glorified body na po tayo o sa mga niluwalhating katawan na hindi na po makakaranas ng lahat ng kapighatian or sakit na nararanasan natin dahil sa cursed na mundo na meron tayo dahil po sa kasalanan at napupuot ang Diyos sa kasalanan, hindi pa rin po talaga natin lubusang mauunawaan. Kasi ang tanging sagot lamang po diyan sapagkat siya ay Diyos. Yun lamang po talaga. Sapagkat ang Diyos po ay Diyos. Ang tao ay tao. Ang hayop ay hayop. Ang lumikha ay hindi ang nilikha. Kaya ano yung sabi sa 25? Sana po ito po yung tumatak sa atin. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Okay? So babasahin ko po yung napag-aralan. Walang tao ang may kakayahang lubos na maunawaan ang Diyos sapagkat mayroong likas na hadlang. Okay po? Ano po yung barrier? Kasi po iba po tayo sa Diyos. In the Garden of Eden, though pwedeng makipag-communicate or communion ang nilikha sa may lumikha, iba pa rin po ang lumikha sa may likha. Kaya ano po ang naging unang kasalanan ng tao? No? Ano po ang unang naging kasalanan ng tao? Hinangad niya na siya ay maging tulad ng Diyos. Pero wala pong magiging katulad ang Diyos. Kasi kung merong pong magiging katulad ang Diyos, siya po ay hindi Diyos. At paano ko po nasabi yon? Sapagkat sabi ng Diyos sa kanyang salita, may iisa lamang Diyos. So, klaro po yun sa salita ng Diyos. No? Kaya po, aralin po talaga natin. No? Yung kahalagahan po talaga ng kasulatan. Yun po yung napag-aralan at ipinahayag natin sa London Baptist Confession of Faith, chapter 1. Okay? So, ayun po. Tayo ay mga nilalang na may hangganan. Ang Diyos ay walang hangganan. So, dito nagmumula ang ating problema. Okay? Actually po, though sinabi dyan sa talatang yan na dito nagsisimula ang problema. Actually, nagiging problema lamang po ito kapag hindi kinilala ng tao na siya ay nilalang at ang Diyos ang lumalang sa kanya. Yun lamang po ang magiging problema. Pero kung i-acknowledge natin na ang Diyos ay Diyos, kaya hindi natin siya tuluyang mauunawaan, and we will be humble enough to na magbigay sa kanya ng papuri sapagkat siya lamang ang pinapupurihan magpakailanman. Wala po sana talaga magiging problema. Paano mauunawaan ng mga may hangganan ang isang walang hanggan? No? Tanong po 'yon, ano? Pero napaka-imposible po, ano? So yun po ang ibig sabihin ng talatang ito. May isang kasabihang ginagamit ng mga teologo noon na naging pangunahing tuntunin sa mga pag-aaral ng teolohiya. Ang limitado ay hindi kayang grasuhin o i-grasp ang walang hanggan.
wala nang mas malinaw kaysa sa katotohanan ang isang walang hanggan na bagay ay hindi maaaring ipaloob sa isang limitadong espasyo. So, napaka-rational po ng statement na iyon. Sana po napagbubulay-bulayan natin. Ang kasabihang ito ay naglalarawan ng isa sa mga pinakamahalagang doktrina ng Kristyanismo. Ito ay ang doktrina ng hindi lubos na pagkaunawa sa Diyos. Okay, at yun po yung ipinapahayag natin sa confession na ito. Ang terminong ito ay maaaring magdulot ng kalituhan. Opo, maaaring ipahiwatig nito sa atin na dahil hindi kayang i-grasp o grasuhin ng limitado ang walang hanggan, wala tayong anumang kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi po sinasabi nito na wala tayong kaalaman sa Diyos. Okay? Bagkus ito po yung on contrary, alam natin na ang Diyos ay hindi lubusang maunawaan. Yun lamang po ang sinasabi nito. Okay? Kung ang Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao, ito po, makinig po tayo, napakaganda po ng pagkakalathala nito. Kung ang Diyos ay lampas sa pagkaunawa ng tao, hindi ba't nangangahulugan ito na ang lahat ng ating mga pag-uusap ngayon, ito pong ginagawa natin, religious na communication, ay wala or walang kabuluhan kundi isang uri ng theological na pagbubulong-bulungan o chismisan lamang. Kung ganun po yung pag-iisip natin. Okay? Chismisan lang po pala tong Lord's Day natin kung gayon. Pero praise be to God sa kanyang pag-ibig, sa kanyang grasya or pagpapala. Or yes, at kanyang katotohanan. Alam po natin na hindi po 'yon ang ibig ipakahulugan nito. So, yun nga, yung nasabi ko kanina, kung ito ay pagbubulong-bulungan lamang, so hindi po tayo mas mabuti doon sa ni-rebuke ni Pablo sa Athens o doon sa Mars Hill, na sabi niya, itong sinabi niyong hindi niyo kilalang Diyos ay siyang pinapahayag ko. Sabi niya doon sa mga gawa. So, hindi ito ang layunin. Ang hindi lubos na pagkaunawa sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala tayong alam tungkol sa Diyos. Alam po natin ang tungkol sa Diyos sapagkat naniniwala po tayo sa sola Escritura, unang-una sa lahat. At nakikita po natin ang sangnilikha araw-araw. At ito po yung meron tayo na wala dun sa mga hindi pinili. Kilala po natin si Kristo. Kilala natin siya ayon sa mga witness niya, mga apostol na tunay sa kanya. Kaya nga po, napaka-delikado po na usapin pag sinabing si apostol ganito, ganyan. Kaya po kanina talagang minabuti ng ating pastor na isabihin talaga sa atin na si Pablo po ay isa sa mga apostol. He is one of the 12 disciples. Okay? Kasi ganun po talaga dapat natin ingatan yung kasulatan ng Diyos. Okay? So, kung ang Diyos ay okay. Okay, ito po. Sa halip, ito ay nangangahulugan, ito pong pinag-uusapan natin, ang ating kaalaman ay bahagya at limitado. So, yun lang pong sinasabi nito. Partial, limited po ang ating kaalaman. Okay po? So, let us acknowledge that. Hindi umaabot sa kabuuan o komprehensibong kaalaman. Ang kaalaman na binigay ng Diyos tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pahayag ay totoo at kapaki-pakinabang. So, yun po ang sinasabi nito. Ang pahayag ay kapaki-pakinabang. So, sana po kinakikitaan natin ng kapakinabangan yung pag-aaral natin ng kanyang salita sa araw-araw. So, maaari nating makilala ang Diyos sa sukat na kanyang ipinahayag ang kanyang sarili. Okay po?
Ang limitado ay maaaring hawakan o i-grasp ang walang hanggan. Ngunit ang limitado ay hindi kayang ipaloob o yung talagang kaya nating hawakan ang Diyos, no? Pero hindi natin siya kayang ipaloob sa ating mga limitadong kokote, limitadong mga palad. Yun po ang ibig sabihin nito. Laging may higit pa sa Diyos kesa sa ating kayang maabot. Yun po ang ibig sabihin. Ito po ang isa po sa reference sa Bible. Ang mga lihim ay nauukol sa Panginoon na ating Diyos, ngunit ang mga bagay na inihayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Ano po iyon? Ano po yung meron tayo? So babalik po tayo dun sa chapter 1, yung scriptures. Yun po ang meron tayo na binigay ng Diyos. At doon niya inihayag ang kanyang sarili. Kilala niyo po si Martin Luther, no? Yung Father of Reformation. Sabi, binanggit ni Martin Luther ang dalawang aspeto ng Diyos. Ang nakatago at ang inihayag. Ang misteryo at ang inihayag. Isang bahagi ng kaalaman ng Diyos ay nananatiling nakatago mula sa ating mga mata. Sabi dito, ito po yung translation, pero sa English, mas may sense po sana. Sabi dito, nagtatrabaho tayo or sa liwanag ng mga bagay na inihayag ng Diyos. Okay? So kaya po, kung ang anumang bagay ay wala sa kung ano ang inihayag ng Diyos, bumabalik po tayo sa kasalanan ng idolatry. Yung napag-usapan po natin kanina. Yung sinabi, yung in-exhort po ng pastor natin kanina. At ang kasalanan mismo ay idolatry. So every time po talaga na lumilihis tayo sa katotohanan ng Diyos, yan po ay kasalanan sa Kanya. So alam ko po malinaw naman na po yun, pero napakaganda lamang po na meron lang talagang isang tunay na Diyos at isang Espiritu Santo. Kasi yun din po ang inihayag dito sa pahayag natin o sa confession natin. No? Na lahat ng labas sa kung anong katotohanan ang ipinahayag ng Diyos ay kasalanan, idolatry. Kaya nga po kanina na nabanggit yung mga superstitious belief na patuloy pa rin nating pinangahawakan, ngunit hindi naman saklaw or hindi naman nakapaloob sa katotohanan ng salita ng Diyos o ng scripture. Yun po ay kasalanan. Okay? So in the end po, ang magiging kumbaga implication na lamang po nitong part 3 ay kilalanin natin na tayo ay tao lamang at siya ay Diyos na nasa itaas, no? So maaari pong may magbasa sa atin diyan sa may house yung sinabi para sa pagtatapos po, no? Isaiah 55 talata 8 hanggang 9. Pagkatapos po niyan ay yun, tatapusin po natin yung Sabbath school. Sige, Tol, pakiano na lang na may magbasa. Isaiah 55, 8 hanggang 9. Hello, narinig ka? Oo, dinig. Yung